Everyone, good morning. So, ang Bible verse natin for today is all about John 13:34-35. Sabi dito, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another." Isang buong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung papaano ko kayo minahal. Gayon din naman ang pagmamahalan. Gayon din ay magmahalan kayo. Kung kayo ay may pagmamahalan sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo ay alagad ko. So, dito sa verse na to, bilang isang member ng Covenant of God community, ang pagmamahalan ay pag-ibig. Ano ba ang Covenant of Community? Ang Covenant of Community ay a new covenant community refers to the church of the people of God, those who have been redeemed by Jesus Christ and live under the covenant established by His blood. It is the fulfillment of God's promise to write His law on the hearts of His people and to dwell with them through the Holy Spirit. You have to love people based on sa standard ng pagmamahal ni Kristo. Huwag natin subukang mahalin yung tao ng kagaya ng pagmamahal na meron tayo. Pagmamahal mo or pagmamahal ko. Kasi kahit ano dun palpak. Why? Because if you love other people in the standard of God, kahit di ka mahal-mahal yung tao, mamahalin natin. Jesus' community is built in a love. Kung ikaw ay nagdududa ka sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya si Kristo sa iyo. Kung ikaw nagdududa ka sa pag-ibig ni Kristo, namatay siya para sa iyo. Meron bang tao na willing mamatay para sa iyo ngayon? Lalo na kung tayo ay tao na hindi ka mahal-mahal at makasalanan. Pero ang Diyos, handa siyang mamatay. Ibinuwis niya yung buhay niya para sa atin. Minsan nga, kahit asawa mo, partner mo, kapag anak mo, mahal mo sa buhay, hindi yan handang mamatay para sa iyo. Kaya ako nagtatampo kay God kasi nawala yung tao mahal mo sa buhay. Namatayan tayo ng mahal natin sa buhay. So, nagtatampo ka kay God kasi marami kang problema. O nagtatampo ka kay God kasi nagkasakit ka. Hindi porket naranasan natin yung mga ganung bagay, magtatampo na tayo sa Kanya. We have to look back kung ano yung ginawa ni Kristo para sa atin. Kung ano yung sinacrifice niya para sa atin. Doon sa panahon na nahihirapan kang makita kung mahal ka niya o hindi. Kapag kapamilya ng Diyos, may pag-iibigan. Even merong kahit alitan. Kailangan din maunawaan palagi na
or ang ipakita natin yung pagmamahal ng Diyos. Yung standard ng pagmamahal natin, yung pagmamahal ng Diyos. Ang offer kasi ng mundo, kapag ginawang ka ng mali, nasaktan ka, gumanti ka. Mas madali kasing gumanti kaysa magmahal. Pag napagalitan ka, kapag nakarinig ka ng hindi maganda, or kapag nasaktan ka ng taong importante sa'yo, or taong mahalaga sa'yo, or taong malapit mo, ayaw mo nang pansinin. Yan yung mundo. Even kahit yung asawa mo or churchmate mo, pag nagkaalit ng ayaw mo nang pansinin, yan yung offer ng mundo. Yan yung pag-ibig sa mundo na mabilis mawala. Mabilis maglaho. Mahal mo lang yung tao kasi good terms kayo. Mahal mo lang yung tao kasi okay kayo. Pero kapag hindi na kayong good terms, hindi mo na siya mahal. Pero, laging magwawagi ang pag-ibig ni Kristo laban sa pag-ihiganti. Kung meron tayong pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin, mamahalin natin yung mga taong hindi kamahal-mahal sa panahon na hindi sila kamahal-mahal, gaya ng pagmamahal ng Diyos sa panahon na hindi tayo kamahal-mahal. Kung meron kang kaaway, love your enemy. Love the one that persecutes you. Do good to them until they will see, they will feel your love. At sasakupin ni Kristo ng pagmamahal kahit gaano pa katigas yung puso ng tao na yan. Walang makakatalo sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Once they feel the love of Christ, they will surrender. Kahit pa yung pinakamasamang tao. Yung fellow ni God, kapag totoong nagmamahalan sa isa't isa, makikita at mararamdaman ng mundo. Choose the hardest part. And the hardest part is how to love. The hardest part is to love. Ito yung pinakamahirap na part. Kasi mas mabilis gumante kapag nasaktan ka kaysa magmahal. Kapag sinigawan ka, pinahiya ka, mas mabilis magalit, mas mabilis gumante. Mahirap kapag sinaktan ka tas ang ibabalik mong pag-ibig. Mga kapatid, hindi ka mahina. Dapat hindi tayo mahina. Mahina yung mga tao na napag nasaktan, nananakit din, gumaganti din. Ito yung mga tao na mahina, weak yung mga yan. Sinasabi lang nila, malakas sila, malakas yung personality nila, pero sila yung taong weak inside. Mahirap gawin yung umibig. Sila yung mga tao na malalakas when they choose to love, choose the hardest part, and that is to love. Mahirap talagang magmahal. You have to choose to love in order to get the God's approval sa life natin. Namahalan natin yung mga hindi kamahal-mahal. Hindi ka tanggap-tanggap. Kasi ganun yung ginawa ni Kristo sa atin sa mga panahon na hindi tayo kamahal-mahal,
Hindi tayo